Ito po mga kababayan, no, yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito, no, sa mga kumakalat na balita ngayon mga kababayan na patungkol dito kay Marcia Jenny, hello po. Tungkol kay Basti at kay Sara po mga kababayan, Ma'am Ginger T at kay Sir Nelson Serrano, hello po. Basti at Sara Duterte tandem daw mga kababayan sa 2028 na according sa hinala ni Atty. Torion. Nako po, niluluto na daw. Alaka. Ag ng Wang TV. Ano 'yon? Ayan, ano na 'yon? Ag ng One TV. Ayan, may love shoutout Ma'am Ginger T and kay Berhincita Mediante and kay Familia Magrubang. Hello po. So ngayon mga kababayan, meron lang po akong babasahin, no? Ito po mga kababayan ay babasahin ko po patungkol po ito sa post, no? May ads po tayo mga kababayan. Meron po kasing post si Atty. Torion, no? Ay hindi, post ng Politico or Abante Politico, ayan, magkakaisa lang po yan eh. Dito po sa Dwar 1494 Abante Radio, mga kababayan, no, tabloid, na kung saan meron kasing sinabi itong si Atty. Torion. Nako po mga kababayan, Diyos ko, ginawa na mga kababayan, ginawa ng negosyo ng mga Duterte talaga mga kababayan ang Pilipinas talaga. Ginawa na talaga ng negosyo ang politika. Na yung mga trabaho. Tapos wala yung mga negosyo. Tapos Diyos ko, kumukuha ng malaking confidential fund para dyan sila kumita ba? Nako, ginuukulo. Kita mga Pilipino gabayad-bayad, tagtak sige, tapos sila mga bilyonaryo, mga bubo mo ni mga DDS good. Sergio Rizal Puno, hello po dyan. So ito po mga kababayan, ang sabi ni Atty. Torion mula sa Abante Radio po ha mga kababayan. Chismis po ito. Inilutang ni Atty. Isarilito Torion ang kanyang fearless forecast na magtandem sina Vice President Sara Duterte at kapatid nitong si Acting Davao Mayor Sebastian Duterte sa 2028 presidential election. Nako po. My fearless forecast for 2028 election, President Sara Zimmerman Duterte and Vice President Sebastian Zimmerman Duterte, suportahan na natin to. Para sa bayan ito, ani ni Torion sa kanyang post sa Facebook nitong linggo. Isinulong din ni Torion ang pagpapatupad ng Section 31 ng Republic Act 9369 na magpahintulot sa Commission on Election or COMELEC na gumamit ng automated election system kung saan ibalik ang mano-mano ang bilang na sa butuhan ngunit electronic pa rin ang transmission ng resulta. Ito aniya ay mahalaga upang matiyak na mababasa at makukumpirma ang aktwal na boto na magkaroon ng record sa bawat presinto. Nako po mga kababayan na manumanong boto daw. Isinulong din ni Torion ang pagpapa-impeach sa mga opisyal sa COMELEC na tututol sa naturang batas. Halaka mga kababayan, ako gumawa ng resolusyon si Atty. Torion na kailangan mga kababayan ibalik ang manumanong bilangan, no? At mga kababayan, no, meron pa siyang isinulong na kailangan i-impeach ang mga panauhin sa COMELEC kapag hindi sumunod sa kanyang panukalang batas, mga kababayan. Alaka, mai-impeach na pala ang taga-COMELEC ngayon. Nako po, Diyos ko, kailan, George Garcia, sumunod ka. Pag hindi ka sumunod kay Atty. Torion, ipa-stop yung COMELEC, magulat ka dyan. Wow, alam niya gawain nila. Di ba? Mamulait. Ito pa, mga kababayan, isinulong din ni Torion ang pagpapa-impeach sa mga opisyal ng COMELEC na tututol sa naturang batas, lalo na't may mga questionable umanong ginawa ang COMELEC noong 2025 midterm election. May posibilidad kasi na maski gaano kalakas ang Duterte tandem, baka mamagic lang at hindi mabilang ang mga boto dahil wala tayong datos kada presinto. Nako po. Nako mga kababayan, kahit daw alam naman daw natin na malakas daw ang Duterte tandem po. Tangina na naman, advance na naman kayo mag-isip. Duterte lang malakas, malakas sa dahig. Diba? Nako, alam naman daw kasi natin mga kababayan na malakas, no? Maskin gaano kalakas ang Duterte tandem ay
Baka mamagic lang. Hala ka, mga kababayan, pinangunahan na nila. Bakit? Kapag ka hindi manalo itong dalawang magkapatid, ay baka sabihin nila dinaya ng kumilik. Ala, Diyos mio Maricar. Diyos mio Maricar Reyes, kinimpar ni Hayden. Nako mga kababayan, eto na ang lakas ng ilusyon nitong mga DDS, no mga kababayan. Biruin mo, wala pang eleksyon, ang nasa isip nila ay mamagikin daw si Basti at si Sara. Eh paano kung ayaw nga ng tao talagang bumuto sa kanila? Oy, Queen Catherine, maraming salamat po no sa yung super sticker, ma'am. Thank you so much po. Maraming salamat, ma'am. Nako, grabe ito, no? True, nag-mind conditioning na sila. Di ba, Mamulite? Oo, para sabihin nila at lagi nilang ipinapakalat na malakas. No, sobrang lakas, kaya nga nakulong eh. Malakas, sobrang lakas, kaya nga nai-impeach. 'Di ba? Tapos mga kababayan, ang mangyari diyan kung halimbawa man nag-eleksyon tapos hindi nanalo itong si Basti at si Sara, ang mangyari diyan mga kababayan, lagi nilang itatak sa isipan ng mga bubutante nilang DDS na dinaya. Tapos para ang mangyari diyan mga kababayan, kalampagin nila ang Comelec. 'Di ba? Ma'am Bia Beng, hello po. Kumusta po kayo, ma'am? 'Di ba? May ganyan mga kababayan eh. I-mind conditioning nila ang tao na kapag hindi nanalo si Sara at si Baste sa eleksyong 2028 tandem na yan, ang mangyari dyan mga kababayan, di ba? Basta Duterte malakas, sila magmanyak. Ma'am Josephine, Joseph Agbayani pala, sir. Hello po. Good evening, sir. Watching from Macau. Hello po. 'Di ba? Sinabi mo pa Ken, 'di ba? 'Di ba, Sir Jericel? Oo. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ito yung madalas, ito pa. May posibilidad kasi na maski gaano kalakas ang Duterte tandem, baka mamagic lang at hindi mabilang ang mga boto dahil wala tayong datos kada presinto. Sabi ni Torion, maski malakas sila sa Kongreso, malay mo magkaroon ng milagro at mapa-impeach natin ang Comelec na opisyal na ito. Hindi na siguro siya magsisi kasi may balita na paldo-paldo na raw ito. Sabi pa ni Torion na nagtulak din sa Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang naturang issue. Naku mga kababayan, sino kaya itong Comelec official na paldong-paldo? Nako, ano ba to? Nahatira ng maleta? Hala, sino ito mga kababayan yung sinabi nilang paldo-paldo daw sa Comelec at pinapa-imbestigahan daw ito ni Torion, mga kababayan sa Senate Blue Ribbon. Nako, sino yan? Mga kababayan, yung paldo-paldong na nabigyan ba ng maleta yan? Tatanong lang. Naku, hala, sino kaya yan? Kaya nga, di ba, Sir Jericel Puno, sino kaya itong inakusahan ni Torion na paldo-paldo daw? Na Comelec official na tumatanggap daw ata ng, di ko sure ha, baka maleta. Hala, sino kaya ito mga kababayan? Naku, maskin malakas sila sa Kongreso. Malay mo magkaroon ng milagro at mapa-impeach natin ang Comelec na official na ito. Hindi na siguro siya magsisisi kasi may balita na paldong-paldo na raw ito. Sabi pa ni Torion na nagtulak din sa Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang naturang issue. Kamakailan lamang ay sinabi ni BP Duterte na mayroon siyang napiling running mate sa 2028 election pero hindi niya muna ihayag ang pangalan upang hindi mababanatan. Nako, sino kaya ito mga kababayan? Kung si Basti, ano naman ang ibanat ng tao kay Basti, mga kababayan? Sino naman kung si Basti ito? Palitan ang mga tao sa Comelec. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, 'di ba ang sabi daw ni Sara, meron na daw siyang nakausap, nililigawan bilang Vice President. Ngayon ayaw lang daw niyang pangalanan para hindi daw mabanatan ang pangalan nitong tao. Kung halimbawa si Basti, ano naman ang ibanat natin kay Basti? Maliban na lang kung may maikabana talaga. Kasi ngayon mga kababayan, kung hindi po kayo sa mga hindi po nakakaalam, no? Talagang mababanatan po si Basti. Bakit? Lagi nilang sinisigaw na malinis ang Davao. Lagi nilang sinisigaw na magaling mamuno ang mga Duterte. Tapos ending mga kababayan, yung droga sa Davao, grabe. Yung smuggling, yung droga, yung
yung krimen, hindi nawawala mga kababayan. Hindi nawawala mga kababayan yung krimen. Diyos ko po mga kababayan. Yun ang sabi ni Torion. Ito po mga kababayan, binasa ko lang po sa Abante. Yan po ang sabi ni Attorney Torion. So, ngayon mga kababayan, bukod dyan, ito nga, kaya kung ipagtugma-tugma ninyo mga kababayan, ipagdikit-dikit ninyo, pakinggan nyo po ito Dinayo ng ilang politiko at personalidad ang pagdiriwang ng Araw ng Davao kahapon. Thankful daw si VP Sara dahil nagpahayag ang mga ito ng suporta sa kanya para sa 2028 presidential elections. Ayan na. Sino-sino nga ba sila? Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Tila nagulat daw si Vice President Sara Duterte sa pagdating ng ilang personalidad sa Araw ng Davao kahapon, kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Spotted kasi sa Davao City ang ilang malalaki at kontrobersyal na pangalan sa politika tulad ni Batangas Congressman Leandro Leviste, Isabela Vice Mayor Harold Respicio at Cavite Congressman Kiko Barzaga. Tumalo rin si former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na una nang nagdeklara ng kanyang interes sa pagtakbo bilang senador sa darating na 2028 elections. Sa Facebook post ni Duterte Youth Chairman Ronald Cardema, spotted din sa iisang lamesa sina PDP Laban spokesperson Attorney Ferdinand Topacio at Attorney Vic Rodriguez. Bagaman wala pang opisyal na kampanya, nagpakita ang marami sa mga personalidad ng kanilang pagsuporta sa kandidatura ng bise sa pagkapangulo. Isang bagay na ipinagpasalamat naman daw ni VP Sara. Nagulat ako kanina na maraming mga bisita na hindi tiga Davao at nagsalita na sila at nagbigay na sila at nagpahayag na sila ng kanilang suporta para sa aking kandidatura sa 2028 at syempre suporta sa ating panawagan ng hustisya sa ginawang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita rin sa entablado ang kontrobersyal na Batangas Congressman pero tila nag-focus lamang ang talumpati nito sa turismo ng Davao City. Sinubukan namin hingan ng pahayag si Leviste kaugnay sa pakay niya sa pagsama sa Araw ng Davao at kung may kinalaman ba ito sa susunod na eleksyon. Pero tumanggi muna ito magbigay ng komento lalo na't malayo pa raw ang halalan. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nako, mga kababayan, eto na nga. Maaga pa kasi, ayan na ang pinagagawa nitong mga to. Maagang namumuliti ka. Tapos ngayon, sasabihin ninyo sa krisis ng ating bansa ngayon, mas inuna ang impeachment. Diba? Hindi nyo naisip yan, mga kababayan? Hindi nyo ba naisip yan? Kapag impeachment ang usapan, kapag hindi pabor kay Sara o hindi pabor sa mga Duterte, ang layo-layo pa. Ang krisis natin nga, sabi ni Aimee, wala kayong mga kaluluwa. Mas inuna nyo yung impeachment kaysa kapakanan ng taong bayan. Pero siya, puro chismis lang. Tapos, sasabihin nila, kawawa naman si Sara Duterte, pinagtulungan, fishing expedition yan. Tapos magugulat ka, Araw ng Davao, nandun lahat, namumuliti ka. Ang layo-layo pa ng eleksyon. Nagkaroon na kayo ng sorte. Ang layo-layo pa ng eleksyon. Nagkaroon na kayo ng meeting de avance. Di ba mga kababayan? Biruin nyo yan Biruin nyo yan, kapag ka-impeachment ang usapan, pera ng taong bayan, ang pinag-uusapan dyan kung saan nilustay ni Sara, ang sagot nitong mga DDS na politician at mga DDS na bobo tangatangang inutil, hampas lupa, mga pangit, manyakis, mga dugyot, patay guto, magnanakaw, sinungaling, fake news, pinulitika. Pero ngayon, nakita niyo yung Araw ng Davao City, putang ina, nag-meeting de avance na sila. So, sino ang namumulitika? Yung ginawa ba ni Guanzon doon, hindi ba pamumulitika yon? Yung ginawa ba ni Respicio doon? Yung ginawa ba ni Kiko Barzaga doon? Yung ginawa ba daw ni Libiste doon, hindi ba pamumulitika yon? Di ba? Kapag usaping taong bayan, usaping impeachment, usaping pera ng bayan, ang pag-uusapan at pag-imbestigahan si Sara, ang sabi nila, pinulitika. Tapos sa Araw ng Davao, nandun sila. Nangangampanya kaaga-aga, wala pa namang eleksyon, 'di ba?
Ngayon sasabihin ninyo ngayon na ano? Ito, katulad nito, mga kababayan. Diba? Katulad nito, Let's cooperate and think about what we have to do to reclaim this country and give it back to the people. Yes. Diba? Ito pa nga lang eh. Nasa krisis tayo ngayon, paubusan ng langis, nagmamahal na ang presyo. Nagpapanik na ang mga bobong Pilipino ng mga DDS. Sabi nila wala na daw gas. Ang ina niyo walang gas, kakabagas ko pa nga lang 2 beses na. Oo. Ngayon mga kababayan, mas inuna nila ito. Tingnan nyo, nagkaroon ng conference si Basti sa PDP Laban doon sa may sa may Santa Mesa. Headquarters nila dyan sa Santa Mesa. O tingnan nyo, sino ang namumulitika ngayon? Di ba? Sino ang namumulitika? Ang layo-layo pa ng 2028. Pinag-uusapan ninyo na yung pagtakbo ni Sara, di ba? Yung tandem ni Basti at ni Sara. Tapos kailangan daw tanggalin itong mga opisyalis sa Comelec. Tapos sumigaw-sigaw si Guanzon doon. Nasatian pa ako ng nanay ko, politika na ako, politisya na ako. 'Di ba? Tapos sasabihin niyo na ngayon, namumulitika. Ayan Madayo Dabo! Ayun, sino ang namumulitika? Ayun parang buang lang itong isa. Mayong Buntag Dabo! Akala niyo rockstar. Gusto ko mas malakas. Mayong Buntag Dabo! Parang si Kulaong lang. pare! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Parang si Kulaong lang. Ang Isabela po ay nasa norte. May tanong ko lang mga kababayan, paano po nangyari na ang Isabela ay nasa norte? Sige nga. Tanungin nga natin, mga kababayan, wait lang, ano ako napaisip ako. Isabela is part of North. Mga kababayan, sige nga. Yes, Isabela is part of Northern Luzon in the Philippines. It's located northern part of Luzon with Region 2, Cagayan Valley. Isabela Province, Cagayan. Part ba ng norte, mga kababayan? Ang pagkakaalam ko, Kalinga Northwest Mountain Province ang Central West, Ifugao North, Vizcaya. Cagayan Valley, pero hindi siya part ng norte, di ba? North Luzon. Pero ang Isabela ay hindi siya part ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Tanong ko lang mga kababayan, part siya ng Northern Luzon. Pero hindi siya part ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So bakit sabi niya, ito mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. So part ba siya ng Ang Isabela po ay Ilocos nasa Norte norte. at Ilocos Sur? Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Norte, ang pagkakaalam ko mga kababayan, hindi part ng Ilocos Norte at Ilocos Sur ang Isabela. Pero part siya ng Northern Luzon. 'Di ba? Pero bakit pinagkalandakan ni Respicio na mga loyalista daw sila noon? Part daw sila ng Ilocos Norte, Ilocos Sur. Diba? Taga Ilocos Sur ako, Kent. Iba po ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. Diba? Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, Aga-aga mangangampanya, di ba? sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Totoo po yan. Hindi po ako nang bubola. Dahil po, kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM
kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Ano ba yung masamang nakaraan? Pero BBM, ano ang ginawa mo? Hmm? Sinayang mo! Yan no, oh. Instead na i-redeem mo ang pangalan. Kita nyo, mga kababayan? Kapag ka-impeachment ni Sara ang pag-usapan, sabi nila, ang aga-aga daw, pamumulitika ang ginawa. Instead na sugpuin ang kahirapan, sugpuin ang krisis, sugpuin ang pagtaas ng presyo. Tapos ngayon, asaan itong mga to? Yeah? Asaan itong mga to? Akala ko ba para sa krisis, para sa tao, para sa bansa? Pero bakit ang aga-aga nyo nagkaroon ng meeting di abanse? Ha? Ito mga kababayan. Wait lang. Ng iyong pamilya, ang ating lahi, nag-double down ka pa sa pagnanakaw! Double down mo sa pagnanakaw. Di mo Instead ipihilok na ko nga. suportahan mo ang nagpanalo sa iyo bilang presidente, Si Sara daw nagpanalo. ipinahuli mo pa ang kanyang ama sa mga dayuhan. Kaya Wala kang utang na loob! Mga kababayan, ito po ang tinatanong ko sa inyo. Gusto nyo ba ang umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara, ay ipakulong ka rin namin? At ang Ayan. iyong buong pamilya? Buong pamilya daw. Mga walang iya kayong mga senador Mga at senador. mga congressman. Mga congressman. Gusto nyo bang makulong din kayo? Hala. Ipapakulong daw yung mga Ngayon po, ito senador. ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Papayag ba kayo doon? Ayun, gusto kong mas maging malakas ang inyong sagot. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Para lang siyang si Kulaong. Wala bang salita to si Attorney Respecio or Vice Respecio, dahan-dahan na salita, hindi yung puro sigaw? Ha? Hindi ba yung hindi ba yung kita nyo sa buong Ilocandia, ito lang ang bukod tanging nag-iisa diyan pumunta. Hindi ba siya naiiyak? Kaya nga yung mga taga Davao hindi halos gumagalaw, hindi halos pumapalakpak eh. Bakit napansin niyo mga kababayan? Napakadaming Ilocano. Siya lang ang bukod tanging nag-iisang Ilocano nandun. Hindi niyo napansin? Mga kababayan, hindi niyo po ba napansin? Napakadaming Ilocano. Siya lang ang bukod tanging Ilocano doon nag-iisa. Tapos ang sinasabi niya, kami mga sulid Duterte. Kaya napag-anon yung mga DDS doon sa Davao. Sulid Duterte. Ikaw nga lang mag-isa Ilocano nandito eh. Asan yung kasama niya? Marami daw sila. Kaming mga Ilocano, ayaw na namin kay BBM. Mga sulid Duterte kami. Tapos siya lang, bukod tangi, nag-iisa doon na magsalita. Puro pasigaw, akala mo may kaaway. Diba? Diyos ko po naman. Parang si Rowena Guanzon lang. Parang si Basti lang. Ako, di ko gusto mag-istorya politika, pero ginagmay lang. Kaya ato ang focus karon araw ng Davao. 100 years na itong City Hall. But pasabot ana, 100 years
gabarog lang gihapon ang mga Dabawenyo o kusgan lang gihapon. Dagantang giagian ang atong local hero nga si former President Roa Rodrigo Duterte ilang gihilaptan karon unsay nahitubo sa toa. Nagtuo silang buhinay ta. Nagtuo silang maluya ta. Habiba, may galap siya. Pero tanawa ang uwasa ta karon sa motang ni kusgan kay ilatang gisuwayan. Ang sabi ni Baste, no, ang akala daw nila hihina sila. Akala daw ng mga loyalista at kakamping hihina daw mga Duterte. Akala daw nila babagsak ang mga Duterte. Oo, mas lalo daw lumalakas dahil ginalaw daw sila. Nako, kita nyo yan mga kababayan. Ha? Alaka, Diyos ko mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, may balak nga talaga. Magiging Sara Baste yan, mga kababayan. No? Sara Baste yan sa 2028 election. Cagayan, Isabela, Quento, diba? So, hindi siya parte ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. So, bakit sasabihin ni Respicio na parte siya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, no? Or Ilocos Norte ni PBBM? Diba? Ay, nako. Basta Leni at BBM lang, landslide. Actually, mga kababayan ito, bibigyan ko kayo ng chismis. Huwag paniwalaan Ito yan. Ayaw ko sana itong sabihin. Pero alam ko mga kababayan, baka may mga nagsabi na nito tapos narinig ninyo. No, ganito kasi ang nakarating sa akin. Chismis to Chismis. No, actually mga kababayan, 30 minutes naman hindi ko masyadong habaan. Bago ako mag-end, iparating ko sa inyo ito. Meron akong nakalap na isang chismis, mga kababayan, na ayaw talaga ni Leni tumakbo. Ayaw ni Leni. Pero si Risa Hontiveros, willing na willing. Kahit saang posisyon. Kung sakali mang wala, willing din siyang tatakbong president. Kung halimbawa, ayaw ni Leni, ayaw ni Trillanes, siya, voluntaryo. Ayaw ni Bam, ayaw ni Kiko, voluntaryo si Risa. Pero may nakarating sa akin na nakakuha ako ng pag-asa na talagang tatakbo si Leni. Ganito po ang nakarating sa akin. Kung sakali man daw na ma-impeach si Sara. Halimbawa, na-impeach, natanggal, na-convict, tatakbo daw si Leni. Kung ma-impeach. Yan ang nakarating sa akin mga kababayan. Hindi po yan wag niyo pong paniwalaan, chismis po yan. Yun ang nakarating sa akin. Kung sakali daw na ma-impeach si Sara o matanggal, mapipilitan daw tumakbo si Leni. Kung ma-impeach si Sara. Pero ito para sa akin, Mayor Leni or BP Leni, ngayon ka kailangan ng tao. Ang laki ng pagsisisi namin kung bakit hindi ka nanalo noon. No? Hindi ko naman sinabi na hindi pwede si PBBM. Nabudol kasi kami ni Sara. Yan ang totoo. Hindi ko naman sinabing nagsisi kami kahit si BBM ang nanalo. Hindi po. Kasi ganito po ang nangyari. Kung sakali man na dapat kayo dalawa ni PBBM ang tandem noon Diba? Dapat kayo dalawa ang tandem noon Ngayon kailangan ka ng tao, BP Leni. Kailangan ka ng tao. Sa totoo lang. Kung noon lumaban ka, kahit sinabihan ka ng kapwa mo kandidato, Leni, resign. Hindi ko makakalimutan yan. Mga kababayan, sinabihan siya ni Yorme, Leni, resign. Kung mahal mo ang tao, Leni, withdraw. Withdraw. Pero pinaglaban mo pa rin, hindi ka nag-withdraw. Bakit ngayon, BP Leni, ayaw mo? Diba? Kailangan ka ng tao. Pwede mo namang paunlarin ang naga. Kahit presidente ka na Hawak mo na ang lahat.
hawak mo ang beat. Yeah? Hawak mo ang beat. Di ba? Oh, joke lang yun para tumawa naman kayo. Pero sa totoo lang mga kababayan, noon, ilang beses na binatikos ka. Ilang beses na binangga ka at ang sabi, Lenny withdraw, Lenny withdraw. Pero hindi ka nagpapatinag. Bakit ngayon, Bepi Lenny, ayaw mo, kailangan ka ng tao? Yun lang naman eh. Kahit sabihin mo, gusto mo pang tapusin ang termino mo bilang mayor. Kasi first term mo pa yan. Bepi Lenny, kaya mo namang paunlarin ang naga eh. Kahit hindi ka mayor, presidente ka naman na eh. Diba? Kung noon, binatikos ka ng binatikos, lumalaban ka. Bakit ngayon, di ba? Ikaw ang kailangan namin, bakit ayaw mo tumakbo? Yun lang. Di ba? Yun lang ang hiling namin. Noon, grabing batikos sa'yo. Maskin ako, isa ako sa bumatikos sa'yo. Pero hindi ka nagpapatinag, lumalaban ka. Hindi ko makakalimutan yung 16 million plus na bumoto sa'yo. Kahit alam mong malaking higante ang kalaban mo, 2. At nabudol pa nga kami ni Sara. Pero bakit ngayon? Ayaw mo. Kailangan ka ng tao. Diba? Ganun lang yun. Napaka-simple. Kung noon di ka nga nagpatinag, lumalaban ka eh. Tapos ngayon, ayaw mo na kailangan ka namin. Diba? At kung saan bababa na si PBBM, ayaw mo na. Kung noon nakikipaglaban ka sa kanya, hindi ka nagpatinag sa batikos niya ng mga DDS, ng mga Iskonians, diba? Bepi Lenny, saluin mo na. Transparency ang kailangan ng tao. Hindi ang tapang at malasakit na puro lang namang kwento. Diba? Ganun yun mga kababayan. Kailangan namin transparency, walang kwenta ang tapang at malasakit. Aanhin mo yung matapang, maraming namamatay ng walang due process. Asaan yung sinasabi niyong malasakit na ang malasakit ay para lang din naman sa kalyado nilang nakakulong. Diba? Yung laging sinasabi ni Sara, tapang at malasakit. Yung tapang na pumatay ka na walang due process at yung malasakit na para lang sa kalyadong may kaso, palalayain. Yan ang ibig sabihin ng tapang at malasakit. Diba? Yung tapang, papatayin mo isa-isa, walang due process. Tapos yung malasakit sa mga kapwa politisyan na nakasuhan at nakakulong, palayain. Ganun ba yon yung tapang at malasakit? Alam ko yung style na tapang at malasakit na yun eh. Tapang na maghigante sa mga kaaway na politisyan at malasakit, malasakit sa pamilya na pinag-initan. Ganun lang naman yan eh. Tatakbo lang naman yan si Sara for maghiganti at for the service of the Filipino people eh. Diba? So yun lang mga kababayan.